Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Pastor Kevin dito sa UCKG Baguio. Nandito ako para maghatid ng isang mensahe ng pananampalataya para sa iyo na nagsasabi na wala ng pag-asa. Ikaw na nakakaranas ng mga suliranin, kabigatan, mga problema na sa tingin mo, hindi mo na alam kung ano yung gagawin at yung buhay mo ay hanggang dyan na lang. Lagi niyo po tatandaan na merong Diyos na handang tumulong sa iyo. Merong Diyos na kayang baguhin ang situation mo. But ang kailangan mo lang gawin ay ipakita yung pananampalataya sa Kanya. Maybe you are saying, Pastor, I believe in God. Nananalangin ako. Pero parang yung situation ay hindi nagbabago. Kailangan niyo po maintindihan na yung kapangyarihan ng Diyos ay nakadepende sa pananampalataya mo na may aksyon. So maybe you're saying you pray because you believe. You believe na lahat ng answer na kailangan mo ay makakamit mo, pero yung buhay mo walang pagbabago. Tingnan niyo po kaibigan itong patotoo na to. Panoodin po ninyo para patunayan sa iyo na yes, walang impossible case sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Lahat ay kaya niyang baguhin. Itong mga testimony na ipapakita namin sa inyo, sila yung mga tao na inakala rin nila na wala ng solusyon. But dahil nandyan yung Diyos, nasolusyonan ang buhay nila. So panoodin nyo itong patotoo na to, and mamaya babalik ako sa inyo. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Gina Domingo at ito po ang aking asawa, Cesar Domingo. Bago ko po makilala at mapunta dito sa Simbahang Universal, ang buhay ko po ay punong-puno ng problema. Nagkaroon ako ng skin disease nang dahil na rin siguro sa mga problema sa buhay, lalo na po sa marriage life namin. At kasi po, nagtatrabaho ako noon sa ibang bansa ng how many years, and then yung pala sa lahat ng mga pinapadala ko sa mga allowances ng mga anak namin sa pag-aaral nila, yung iba ay napupunta pala sa addiction ng aking asawa. Kaya nang dahil doon, hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko sa buhay ko kasi mahirap din ang nasa malayo na makakatanggap ng mga problema sa buhay. Kaya isang araw, naimbitahan ako ng isang kamag-anak nintudo sa akin ang Simbahang Universal at ako ay pumunta. Nakipag-usap ako sa isang alagad ng Diyos, sa isang pastors or assistants doon. At nang dahil sa kanila, natutunan ko kung paano ko gamitin yung aking pananampalataya sa Panginoon. Noon, laging mainitin yung ulo ko, short-tempered, at ayaw kong makipag-usap sa iba. Pero nung napunta na ako dito sa Simbahang Universal, ang inuna kong resolve ay ang sarili ko. Kaya, since then, natutunan ko na kung paano yung mga pagpapatawad sa tao na mayroon na akong self-control. Ako po si Cesar Domingo. Ako po ay may addiction. Pinapadalhan po ako ng asawa ko ng allowance namin, kaya lang yung iba po ay napupunta sa sugal. Pero nung time po na nag-message sa akin na hindi siya magsasawang mag-prayer para sa akin, doon po ako parang natouch po na hindi ko na po gagawin na yung dati ko pong ginagawa na nagsusugal. Ang ginawa ko po ay inalaan ko po ang aking kwan sa mga pamilya ko, yung mga pinapadala niya. Doon ko na lang po ginagastos yung mga pangangailangan ng aming pamilya. Yun po ang ginawa ko po at sa tulong po ng Panginoon ay gumanda po ang pagsasama naming mag-asawa. Since na nag-start na yung special words dito sa Tarlac City noon, hindi na po siya nag-skip kahit isang linggo unless na may sakit siya. And then isang araw, nabalitaan ko na lang po na
nagpa-water baptize na siya. Hindi ko sinabi regarding sa water baptize. Siya po nagkusa loob na water baptize, i-surrender ang kanyang buhay sa Panginoon. So, mula po noon ay gumanda na yung relasyon namin dalawa. Meron na kaming open communication sa bawat isa. Konti at maliit man na problema ay napapag-usapan po namin. Ngayon po ay dito na ako sa Pilipinas, kasama siya, kasama ang aming pamilya. Nagpupunta po kami dito sa Simbahan Universal kada linggo, hindi lang po linggo, Miyerkules po, ganun, para po maanuhan yung aming relasyon sa Panginoon. Ngayon po, bawat po pag-uusap, kasama namin ang Panginoon. At yun na po, we are blessed, our family is blessed also. Salamat po. So nakita po ninyo, walang imposible sa Diyos. Yan ay sinabi sa salita ng Diyos. Pwede nyo mong makita sa verse na yan. Lucas chapter 1 verse 37. Sapagkat walang imposible sa Diyos. Maybe you are saying, Pastor, yung Bible verse na yan ay matagal na, 2,000 years ago na. Well, nakita nyo sa patotoo. Nakita ninyo na pwedeng mangyari ngayon, ang kapangyarihan ng Diyos ay baguhin ang sitwasyon sino man ang naniniwala sa Kanya. So, kaibigan, maniwala ka na indeed walang imposible sa Diyos, na lahat ay kayang gawin ng Panginoong Diyos. So, mamaya, gagawa kami ng panalangin para sa inyo. But bago yon, gusto ko lang pong malaman po ninyo na ang Simbahang Universal ay bukas, araw-araw, para yung imposibleng bagay na kailangan mo ay matagpuan po ninyo. Dito sa UCKJ Baguio, kami po ay located dito sa Kayang Street, sa may corner Siagan Street, dito po sa taas ng Panadero, Baguio City. So kami po ay bukas every day. You can come. And then for sure, makikita nyo po na indeed, walang imposible sa Panginoon kasi babaguhin niya yung situation po ninyo. At hindi lang yon, meron tayong church sa iba't ibang parte ng Luzon. So, tunghayan po ninyo itong mga churches na to. May mga pastor na sasabihin nila yung address, yung location ng simbahan. And kung ikaw ay nakatira malapit sa simbahan na babanggitin nila, you can come. Kasi indeed, walang imposible sa Diyos at babaguhin yung buhay po ninyo. And after nilang sabihin, gagawa tayo ng panalangin and for sure, ikaw ay magiging pinagpala. Magandang araw po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Ako po si Pastor Novelito at narito naman po ako sa ating simbahan dito sa Ilagan City, Isabela. Kaya po ginagamit ko yung pagkakataon na ito para imbitahan ang bawat isa sa inyo. Kung kayo man po ay nakatira dito sa Ilagan City or sa kalapit na lugar nito sa Ilagan City sa probinsya ng Isabela, or kung meron po kayong mga kakilala, kapamilya, kaibigan, marahil ikaw na nanonood ng ating programa ngayon ay nasa ibang bansa at meron kang mga kamag-anak na nakatira or malapit dito sa Ilagan City. Imbitahan po natin silang pumunta sa tahanan ng Diyos, sa Simbahang Universal dito. Dahil natitiyak po ako na kapag ginamit nila ang kanyang pananampalataya, kung gagamitin mo ang iyong pananampalataya, anuman ang sitwasyon na kinakaharap mo, anuman yung laban o problema na meron ka sa buhay mo, pinansyal na aspeto, kalusugan, pamilya, or espiritual na aspeto ng iyong buhay, walang imposible sa Panginoong Diyos. At sigurado ako, kagaya ng maraming tao na tumatanggap ng mga pagpapala at pagbabago sa kanilang buhay, ang ilan nga lang ay napapanood natin na nagpapatotoo, ganun din po ang mangyayari sa iyo. So, gamitin mo yung pananampalataya at magpunta dahil ang lahat ay welcome po sa ating simbahan dahil ang nais namin ay tulungan ang bawat isa sa inyo. Amen? Saan po ba matatagpuan ang ating simbahan? Ang ating simbahan ay located sa may second floor, Chuas Building, Maharlika Highway, Barangay Kalamagi, First, Ilagan City, Isabela. So tayo po
ay nasa itaas nitong Rising Dragon Enterprise, or malapit din po tayo sa shop nitong tinatawag na Vegas. Dito po sa along the road, madali nating makikita ang ating simbahan. So meron po tayong mga gawain, especially tuwing linggo, alas 7 ng umaga, alas 10 yung ating main service, meron din alas 3 at alas 5:30 ng hapon. Ganon din po sa mga araw na gawain. Meron tayong gawain ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ang oras po ay alas 8 ng umaga, alas 10 ng umaga, alas 3 ng hapon at 5:30 ng hapon. So, iniimbitahan po namin kayong lahat dahil tiyak ang Diyos ay kikilos at pagpapalain ang bawat isa sa inyo. Pagpalain po kayo ng Diyos, makita-kita po tayo. Hello, magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Pastor Junior at nandito ako kaibigan sa ating simbahan sa UCKG Tarlac. At nandito ako para anyayahan kayo na mga nagdurusa, kayo na mga naghihirap. Siguro ikaw, kaibigan, this week meron kang nabalitaan na meron kang sakit, ikaw ay merong mga problema sa buhay na hindi mo mapagtagumpayan, o di kaya naman, kaibigan, meron kang depresyon, meron kang pasakit sa iyong buhay na gusto mong mapagtagumpayan, at siguro ginawa mo na yung lahat, pumunta ka na sa iba't ibang lugar para magtagumpay, pero hanggang ngayon, hindi pa rin nakakahanap ng resolusyon sa mga problemang kinakaharap mo. Then, kaibigan, ang ating simbahan dito sa Tarlac ay bukas para sa iyo. Ikaw na gusto mong magtagumpay, ikaw na gusto mong gumaling sa sakit, magbago ang iyong family, or maybe ikaw ay nasa ibang bansa pero yung family mo ay taga rito, kaibigan, iniimbitahan ko silang lahat dahil naniniwala ako, kaibigan, na ang Diyos ay hinihintay lang kayo para tulungan. Kaya nga, kaibigan, ang simbahan natin ay bukas dito mula Lunes hanggang Biyernes. Ang service ay alas 8 ng umaga, alas 10 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 3 at 6 p.m. kaibigan. At kung linggo naman, meron tayong 7 a.m., 10 a.m. at 3 p.m. kaibigan. Nandito kami para tulungan kayo. Ang ating address, kaibigan, ay nasa UCKG Building. Ito ay nasa F. Tañado Street, San Nicolas, Tarlac City. Ito ay malapit sa Yamaha. Kung ikaw ay taga rito, samahan mo kami. Dahil sigurado ako na may bagong buhay na naghihintay sa iyo na ibibigay sa iyo ang Diyos. Amen? So magkita tayo, pagpalain kayo ng Diyos. Paalam. Yan po ang mga pintuang bukas. And for sure, walang sitwasyon na mahirap para sa Diyos. Lahat ay posible para sa Kanya. So ngayon po gagawa ko ng panalangin para sa inyo. Kung meron kayong baso ng tubig o nasa bote man, o wala man, itong prayer na to, pag inabot kayo, tatanggapin niyo po ang pagpapala na mula sa Diyos. Yung imposibleng kaso ninyo ay magiging posible at tatanggapin niyo ang kasagutan at himala sa Diyos. Saan ka man naroroon, ipikit po ang mga mata, manalangin tayo. Panginoon Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus, kami pumapasok sa iyong dakilang presensya. Nandito kami, Panginoon, naniniwala kami na totoo, walang imposible sa iyo, Panginoon Diyos. So, pinapanalangin ko, Panginoon Diyos, itong tao na to na marahil iniisip niya na siya lang ay mag-isa sa buhay niya. Na wala ng solusyon sa buhay niya, na wala ng kasagutan sa pamilya niya, wala na siyang kagalingan. But my Father, sinasabi namin right now, dahil ikaw ay buhay at walang imposible sa iyo, na yes, may kagalingan para sa taong ito na may sakit. Mayroong pag-asa sa mga taong ito, may God, na akala nila wala ng solusyon. Kaibigan, walang imposible sa Diyos. Tanggapin nyo right now ang kasagutan ito. Tanggapin po ninyo ang himala at lahat ng masama na nagtatrabaho sa isipan mo. Lahat ng demonyo, umalis ka ngayon din sa buhay nila. Sa pangalan ni Kristo Jesus, my God, I determine na siya ay malaya na siya ay pinagpala na. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen po. Ikaw po ay pinagpala na. Huwag niyo pong kalimutan, walang imposible sa Diyos sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Hanggang sa next program, pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos.